Matapos sa deklarang blessed si Pope John Paul II sa beatification rites kahapon, naglabas naman ng pahayag ngayon ng Vatican City hinggil sa pagkakapaslang kay Osama Bin Laden na ginamit umanong reliyon para sa pagwawatak-watak ng mga tao. At para magbigay ng update sa atin mula mismo sa Vatican, may live report si Jessica Soho. Jessica? Yes, Jiggy, usap-usapan nga dito sa Vatican at sa mga kalye ng Rome ang pagkakapatay kay Osama Bin Laden. Panay ang report sa TV, pati na mga komentaryo sa radyo tungkol dito. Samantala, dito sa St. Peter's Square, kung saan nagsagawa ng Thanksgiving Mass kanina, matapos ang beatification rites para kay Blessed John Paul II kahapon, ay kapansin-pansin ang tila paghihigpit ng security measures para sa mga nais lumapit sa Basilica at pumasok din doon. Bagamat mas kaunti ngayon ang tao kumpara kahapon, ay meron ng mga metal detectors at x-ray machines na kailangang pagdaanan ngayon ng mga deboto na narito sa St. Peter's Square. Samantala, naglabas naman ng statement ang chief ng Vatican Press Office na si Father Lombardi tungkol sa pagkakapatay kay Osama Bin Laden. And I will quote verbatim, Osama Bin Laden, as we all know, was gravely responsible for promoting division and hatred between peoples, causing the end of countless innocent lives, and exploiting religions to this end. Faced with the death of a man, a Christian never rejoices, but reflects on the serious responsibility of each and every one of us before God and before man, and hopes and commits himself so that no event be an opportunity for further growth of hatred, but for peace. Yan po ang statement ng Vatican Press Office. Si Father Lombardi, ang chief po nito, ang nagbigay sa atin ng statement na yan. Jiggy? Jessica, kanina ay dun sa mga video na ipinadala mo ay kitang-kita namin kung paano ka nakalapit mismo dun sa mga labi ni Blessed John Paul II. At hindi biro yung makalapit dito dahil sa dami ng tao na nakita rin natin. Pakikwento mo, gaano kahirap yung pinagdaanan nyo rito at anong pakiramdam nung makalapit ulit kayo dito sa labi ng Santo Papa? Jiggy, bagamat meron na tayong accreditation na binigay ng Vatican para sa beatification rites, katulad nitong hawak ko, sa ibang mga entry points, umuubra ito, pero sa iba hindi. So, kailangan umikot kami ng ilang beses para maghanap ng papasok doon sa Basilica. Although, relatively, mas madali pa rin syempre ang pinagdadaanan natin kesa doon sa mga libo-libong mga tao o mga deboto na narito na hanggang ngayon nakapila pa rin para makapasok doon sa Basilica at masilayan o ma-venerate ang remains ni Blessed Pope John Paul II. Jiggy? Jessica, dun sa official schedule ng Vatican, may Thanksgiving Mass at ito na yung sinasabi nilang pinakahuling bahagi ng beatification rites. Pagkatapos ito, meron pa bang kasunod na ibang mga aktibidad dyan? Wala na, Jiggy, bagamat napakarami pa ring tao dito sa St. Peter's Square at tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok doon sa Basilica para ma-venerate pa rin ang remains ng Blessed Pope John Paul II. At Jiggy, gusto ko lang ibahagi sa ating mga manonood ng State of the Nation itong pambihirang blessing na ipinagkaloob sa atin ng isang contemplative nun na Pilipina na isa sa mga naunang na-appoint ni then Pope John Paul II sa isang monasteryo na kauna-unahang pinut up ng Santo Papa dito sa Vatican. Binigyan niya tayo nito, which is actually a small piece of cloth mula sa isa sa mga kasuotan ni Pope John Paul II noon. Iniligay ito sa maliit na glass case at ito ay relic galing sa Blessed Pope John Paul II nga. At hopefully kapag naging santo na siya ay lalo pang masucertify ito na relic. At sa likod nito ay merong Vatican seal. Ang nagbigay nito sa atin ay si Sister Virgie na Filipina contemplative nun nga na kabilang sa Monastery of St. Clare dito sa Vatican, na siya lamang naatasan na mamigay ng mga relics ng mga kandidato para sa pagkasal
santo. At karaniwan daw, ibinibigay ito sa mga simbahan, pero swinerte tayo at binigyan niya tayo nito kahapon. Jessica, si Maki to. At mga kapuso, narito po ang aking report. Yes, Maki. Aha. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan pa, Jessica, tungkol dun sa relic. So ito ba ibinigay na personal sa iyo, itong relic na to for your personal keeping na? Napakaswerte mo naman, Jessica. Yes, Maki, binigyan niya tayo nito. Pambihirang pagkakataon, talagang blessing ito. Yung producer na kasama ko nabigyan din, so tig-isa kami. At yung cameraman daw ay bibigyan din later. Samantala, Maki, Jiggy, ay gusto ko lang i-intro itong aking report na ginawa namin kahapon tungkol nga doon sa pagpasok natin sa Basilica sa pag-venerate sa remains ng Blessed Pope John Paul II. Narito po. Attraverso 27 Pagkatapos ng misa at beatification ni Blessed John Paul II kahapon, nagkaroon ako ng tsansang malapitan ang kanyang mga labi sa altar ng Basilica of St. Peter. Para sa kanyang beatification, ang nicho ng dating Santo Papa sa ilalim ng Basilica ay binuksan. Inilabas mula doon ang kanyang kabaong para malagay sa altar at ma-venerate o mabigyang pugay ng mga deboto. Nauna nang nagsagawa nito ang Santo Papa Pope Benedict XVI at mga kardinal, kabilang sina Manila Archbishop Cardinal Gaudencio Rosales at Cebu Archbishop Cardinal Ricardo Vidal. Ano kung naramdaman nyo at naisip nyo habang binabeatify po ang Blessed John Paul II? Siyempre, tuwa ka sa isa sa kasama mo noon, isa sa mga namuno sa'yo, ay itinatanghal na banal. Ano kung naisip nyo at saka naramdaman nyo? Kasi nagtrabaho ako under him. So, para sa akin ay meron na tayo representante sa langit. Simpleng-simple ang kabaong ng dating Santo Papa, gawa sa kahoy, ayon mismo sa kanyang bilin bago siya pumanaw. Nung namatay si Pope John Paul II, nakalapit din tayo dito nung may pila rin para pakita yung kanyang remains. I feel so lucky na nakalapit din uli ako sa altar para sa veneration naman ng kanyang remains. Sa St. Peter's Square, isa sa mga awiting pinatugtog ay ang kantang Tell the World of His Love na theme song ng World Youth Day celebration noong 1995 na itinaon din sa pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas. Nagustuhan daw niya ito ng gusto. Tinutugtog ngayon dito sa St. Peter's Square yung kanta na ginamit noong bumisita si Pope John Paul. Pagkatapos ng beatification rites, nagkaroon ako ng tsansa na ma-interview si Sister Virgie, contemplative nun o mongha ng Monastery of St. Clare dito sa Vatican. Napakapambihirang pagkakataon ito dahil karaniwang hindi nagpapa-interview ang mga mongha. Pero si Sister Virgie, ikwinento kung paano siya napili mismo ng Santo Papa noon para sa kauna-unahang monasteryong itinayo niya sa loob ng Vatican. Kasi ang hinahanap nila Pilipina na represent ng Asia. Opo. Ano siguro ako nandito. Kaya pinili nila ako dito. Na-meet niyo si Pope John Paul II doon na sa monasteryo. Gayon na lang din ang aking pasasalamat na bukod sa interview, binigyan din ako ni Sister Virgie ng relic ng Santo Papa na ngayon ay isa ng Beato o Blessed. Ito ay piraso ng damit ni John Paul II na ibinigay niya kay Sister Virgie noong nabubuhay pa siya. May Vatican seal o certification itong kasama. Wow. Sister, salamat po. Wala pong anuman. Religious experience ho ito na hindi ko makakalimutan. Ang monasteryo ng St. Clare na kinabibilangan ni Sister Virgie ang naatasang mamigay ng mga relic para sa mga kandidatong maging santo, katulad ni ngayoy Blessed John Paul II. Mula dito sa Vatican, Jessica Soho, GMA News.